So magandang araw sa inyo mga bata. So ang ating pag-aaralan ngayon ay ang kabuhayan ng mga Pilipino. So sa subject na Araling Panlipunan. So dahil bago lang tayo naka-recover or hindi pa nga tayo naka-recover sa epekto o pananalasa ng bagyong Odette, kaya pansamantala ito muna ang ating gagawin. So recorded muna yung mga lesson natin at sana ay mayroon kayong makuha at matutunan sa lesson natin ngayon. So, ngayon ay atin ang simulan kung ano-ano ba ang mga iba't ibang kabuhayan ng mga Pilipino. Dahil marami sa inyo or yung mga magulang ninyo ay talagang nagtatrabaho. Then, iba't iba yung kanilang mga trabaho. Now, tingnan natin ngayon kung ano-ano ba yung mga pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino. So, ang isa sa mga pangunahing hanapbuhay ay ang pagsasaka. So dito sa urban na lugar, dito sa syudad, hindi tayo masyadong nakakakita ng mga magsasaka dahil kalimitan ang mga nakikita natin ay mga matataas na building, mga opisina. So hindi tayo makakita ng malapad na palayan. So ito ay makikita natin sa mga probinsya. Sa yung iba naman na nagtatanim, hindi pala yung tanim nila ay sa bukid nila ginagawa ang kanilang pagtatanim tulad ng mga gulay at ng iba't ibang mga prutas. At yung mga nakatira naman sa mga tabing dagat ay ang kanilang pangunahing hanapbuhay ay ang pangingisda o sila yung nagbibigay sa atin ng iba't ibang uri ng mga isda na kinakain natin. So, minsan, mura yung isda, minsan naman ay mahal yung isda. So, depende sa kanilang kuha. Especially, nung kasagsagan ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, yung mga isda talagang nagmamahalan dahil talagang hindi nakapangisda yung ating yung mga mangingisda. Dahil malakas yung hangin, delikado, malakas yung alon, at hindi pwedeng mag-ano sa dagat. Baka malunod, baka tumaob yung kanilang mga bangka sa pangingisda. Kaya nagmahal yung isda. Sana sa mga paparating na mga araw, ang mga isda naman ay muling babagsak yung presyo para naman ma-afford ng mga tao. Okay? So, meron din yung livestock and poultry. So, merong yung hanapbuhay ng iba naman ay nag-aalaga ng mga manok, yung mga baboy, yung kambing, kalabaw, yung baka, yun ay kabilang sa livestock at poultry. Yung poultry, ito yung mga yung itlog na kinakain natin. So, marami ang mga gumagawa nito dahil marami namang kumakain ng itlog ng manok, 'di ba? Sa umaga, yun ang ginagawa nating ulam. Yung manok, masarap yun. Merong lechon manok, meron ding mga iba't ibang putahe na pwedeng lutuin sa manok. Then, yung baboy naman, yung paborito sa lahat, yung mga paborito, especially, like humba, yun ay halimbawa lamang ng isang putahe ng pagkain na lulutuin yung baboy. Okay? Then, ang isa pa is yung pagtatrabaho sa mga pabrika. So, itong mga nagtatrabaho, ito yung mga factory worker na nagtatrabaho sa mga iba't ibang uri ng mga pabrika dahil sila yung mga ang kanila kasing ginagawa is mayroong mga produkto, maraming mga produkto, mayroong nagtatahi, mayroong yung mga gumagawa ng mga semiconductors for computers, for cellphones. So depende kung anong uri ng produkto ang pinapagawa sa kanila. So, itong mga nagtatrabaho sa pabrika, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay kalimitan sa kanila ay nakatira dito sa rural areas, like dito sa ating lugar. So, marami sila dito dahil iba kasi yung nasa bukid at iba yung mga hanapbuhay dito sa rural areas. Sa urban areas. Now, puntahan natin ang sektor ng agrikultura. Then, unahin natin yung pagtatanim. Now, mayroong dalawang pangunahing produkto sa pagtatanim.
Ito yung palay at yung mais. Ang palay, ito yung bigas na kinakain natin sa pang-araw-araw. Kasi tayong mga Pilipino or yung Pilipinas ay nabibilang sa Asia at yung mga Asyano talaga ay mga rice eater o kumakain talaga ng bigas. So kaya ito yung pangunahin, isa sa pangunahing pangunahing pangangailangan natin especially sa sektor ng agrikultura. So ito yung pangunahing tinatanim ng ating mga magsasaka, ang palay at ginagawang bigas. Ang mais naman, ito isa din sa pangunahing pero itong mais hindi to katulad ng palay na talaga ito yung main, no? Itong mais ay pwede itong maging substitute ng palay. Then sektor ng agrikultura pero sa pangingisda naman. Now, mayroong iba't ibang uri ng mga isda. Halimbawa nito ay yung tilapia. We also have bangus. So siguro marami sa atin dito ang nakakain na ng tilapia. Then marami na rin sa atin ang nakakakain o nakakita na ng bangus sa mga merkado, sa mall. O, pag pumasok kayo sa mall, doon makikita nyo lahat or iba't ibang uri ng mga isda. Then we also have galunggong. O, in Bisaya, we call this one as budburon. Then we also have shipjack, no? Okay. And also we have yellowfin. Okay, it's a kind of tuna. Okay. Then we also have tiger prawn. Ang tiger prawn, ito ay shrimp. Kung sinong mahilig kumain dyan ng shrimp. So ito, yung shrimp, medyo mahal ang presyo nito, pero pag kinain mo, talagang masarap ito. Napunta naman tayo sa sektor ng agrikultura. Okay? Sektor pa rin ng agrikultura, pero sa livestock at poultry. So, number 1, of course, hindi mawawala yan. Yan talaga ang nangunguna, ang mga baboy. So ito tala ang pangunahing inaalagaan pagdating sa livestock and poultry. So baboy. Then ang kapareho naman yan or ang katumbas niyan ay ang mga manok. So pag merong baboy talagang hindi nawawala yung manok. Dahil ito talagang dalawa ito magkakompetensya talaga to. Dalawa to. Pero, hindi pwedeng yung isa mawala, yung isa ang manatili. Talagang ang dalawang ito ang siyang mananatili sa merkado. Dahil nagmahal yung baboy, ang mga tao ay pupunta naman sa manok. Pag namahal naman yung manok, yung mga tao ay pupunta naman sa baboy. So, depende kung nasaan ang mas mura sa kanilang dalawa. At also, kabilang dyan ang baka, no? So, kalimitan ang mga baka ito ay yan ay nasa mga damuhan, makikita natin kumakain ng mga damo. Minsan sa ibang bansa ito ay kinukunan nila ng gatas, especially if pupunta kayo ng New Zealand, doon makikita nyo ang mga maraming baka na kinukunan ng gatas. At hindi lamang itong mga baka, manok, meron ding kabilang dito yung mga kalabaw, yung kambing, sa livestock at poultry. Then sa sektor pa rin ng agrikultura, kabilang din dito ang gulay at prutas. So isa sa pinaka kilala, okay, marami ang nakakilala dito is yung munggo. Munggo beans. So siguro marami dito may iba hindi kumakain pero may iba naman kumakain ng munggo. Ang munggo ay isang masustansyang pagkain. Then we also have mani. Ang mani, ito yung ginagawang peanut butter o merong salted, no? Merong salted na mani. No, yung iba ginawang peanut butter pero yung iba salted na mani linalagyan ng mga asin fried sa mantika. And we also have repolyo, cabbage. Okay? Then we have talong, eggplant. At also, kabilang din dyan ang kamatis or tomato. We also have bawang, garlic. Then, pag merong bawang, talagang hindi magpapahuli ang sibuyas. So, merong dalawang uri ng sibuyas. Yung spring onions at yung, kung sa Bisaya pa, sibuyas, ito yung sibuyas dahunan o bombay. So, itong dalawang to ay talagang magkasama. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. At
kabilang din dyan ang kamote. Itong kamote ay pwede itong pang-substitute sa bigas. So, kung wala kayong bigas, pwedeng kamote ang kakainin. Okay? So, pareho lang to ng sustansya ng bigas. Ito ay carbohydrates pa rin. So, again, kung wala kayong bigas, pwede kayong kumain nito. At ito ay maganda sa ating tiyan for digestion, yung kamote. And also, kasaba. No? In Bisaya, we call this one as kamuting kahoy. Kung kakain na kayo ng kasaba cake, ito yung ingredients diyan. And also yung budbud. Have you tried also budbud balanghoy? Ito yung ginagawa sa budbud balanghoy, kasaba. Ito siya. Ito yung main ingredients niya. Now, puntahan natin yung mga katawagan ng mga rehiyon. Ang katawagang ito ay base sa kanilang mga produkto, no? Dahil iba't iba kasi ang produkto ng bawat lugar, dahil yan sa klima, sa kanyang lokasyon, sa topografiya ng bawat lugar. Kaya mayroong mga produkto na hindi mo makikita sa isang lugar, makikita mo lamang sa ibang lugar. Okay, so ang una ay yung Region 1. So, ang Region 1 ay tabako. So, yung Region 1 ay mayroon silang malaking taniman ng tabako. Kaya tinagurian siyang rehiyon ng tabako. Ang Region 2 naman ay ang Tilapia Capital of the Philippines. So, doon mo makikita ang maraming mga tilapia, isdang tilapia. So, pag nagpunta ka doon, talagang maano ka sa tilapia, no? Dahil maraming tilapia sila doon. Then, sa Cordillera Administrative Region naman, o CAR, ay ang Salad Bowl of the Philippines. Ito ay matatagpuan sa La Trinidad, okay? Benguet. Then, yung lungsod ng Baguio ay ang tinaguriang Summer Capital of the Philippines. So, yung La Trinidad, yung lungsod ng Baguio, sila ay kabilang sa Cordillera Administrative Region, pero yung La Trinidad ay hindi bahagi ng Baguio, kundi yung La Trinidad ay bahagi ng kung hindi ako nagkakamali, yan ay mountain province na yan. Okay? Ang La Trinidad. Kaya magkahiwalay. Kaya ang La Trinidad lang yung Salad Bowl at yung Baguio ay ang summer capital ng Pilipinas. Ang Region 3 naman ay ang kamalig ng palay ng Pilipinas. When you say kamalig, meaning it's rice granary of the Philippines. So, sila yung nagbibigay ng maraming supply ng bigas sa buong Pilipinas. Kasi yung Region 3, yung gitnang Luzon, ito ay malapad na kapatagan. Kaya, ang kalimitang tinatanim nila doon ay mga palay. Then, yung Region 4A naman ay tinaguriang rehiyon ng niyog ng Pilipinas. So, dahil marami silang mga niyog doon, mga produktong niyog. And also, pag nagpunta naman kayo sa Region 5 ay rehiyon ng Abaca. At sa Region 6, Mango Capital of the Philippines. So, sa Guimaras. Okay? So, mayroong maraming mga mangga. Pag nakapunta kayo ng Guimaras, talagang makikita nyo doon ang napakamaraming puno ng mangga. May maliliit, malalaki. So, magkaiba-iba yung size. No? So, kaya sila tinaguri ang Mango Capital of the Philippines. So, yung mga mangga nila ay matatamis din. Meron din naman sa ibang lugar. For example, dito sa Cebu, mayroong mga mangga. Matatamis din naman yung mga mangga ng Cebu. Then, yung Region 7 o tinaguri ang Furniture Capital of the Philippines. So, especially in lungsod ng Cebu. Ito'y sumikat dahil isa sa mga awarded, international awardee na si Kenneth Cobonpue. Kilala nyo, i-search nyo, Kenneth Cobonpue. Isa siyang designer, gamit yung isa sa furniture. Okay, sumikat siya at na-awardan siya sa buong mundo. Okay, so si Kenneth Cobonpue. Then sa Region 10 naman ay ang Pineapple Capital of the Philippines, particularly in Bukidnon. We also have Region 11, Durian Capital of the Philippines. Okay, tanyag ito sa Davao.
Then we also have in Soxargen, tuna capital of the Philippines. So, particularly, lungsod ng General Santos. And sila ay tinagurian ding Salad Bowl of Mindanao sa Sultan Kudarat. So, iba yung Salad Bowl of the Philippines at iba rin yung Salad Bowl of Mindanao. So, yung La Trinidad sa Benguet, yung Salad Bowl of the Philippines. Pero yung Salad Bowl of Mindanao ay ang Sultan Kudarat. No, sa sektor ng industriya at serbisyo. So, pag sinabi mong sektor ng industriya at serbisyo, ito yung sektor na nagtatrabaho sa mga pabrika, nagbibigay sa kanila ng sila ay nagbibigay ng serbisyo sa isang particular na industriya. So, sila ay mga manggagawa, no, sa mga pabrika. Now, ayon sa Philippine Statistics Authority, no, ang Calabarzon ay mayroong 5.64 milyong manggagawa. So, ang mga manggagawang ito ay mga manggagawa sa mga pabrika. Okay? Then, pag nagpunta ka naman sa NCR, mayroong 5.062 milyong manggagawa. And also, pag nagpunta ka sa gitnang Luzon, mayroong 4.130 milyong manggagawa. Kung inyong napapansin, ang mga datos na ito ay nanggagaling sa Luzon. So, ang Luzon talaga ang may pinakamaraming manggagawa sa buong Pilipinas. So, sa pangkalahatan, ang uri ng hanapbuhay ng mga tao ay nakadepende sa heograpiya ng lugar na kinabibilangan. Pagsasaka sa malawak na kalupaan, pagmimina sa kabundukan, pangingisda sa malapit sa karagatan o katubigan, at paghahatid serbisyo sa mga sentro ng pamayanan. At ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kani-kaniyang produktong maipagmamalaki. Then, bilang isang Pilipino, tungkulin nating tangkilikin ang sariling atin. So, sa ating pagtatapos ngayon, okay, para sa inyong gawain, sagutin ninyo ang lutasin ang hamon sa K1 sa inyong aklat. Yan ay makikita sa pahina 116. Maraming salamat.